Ako si Tristan, ang pangalawang anak sa aming magkakapatid. Ako lang sa amin ang pinalad na makalabas ng bansa. Hindi para magpayaman, kundi para iligtas ang pamilya ko sa kahirapan. Hindi biro ang maging isang OFW. Habang lahat ay kasama ang kanilang mahal sa buhay, ako ay nagtatrabaho mula umaga hanggang gabi. Walang oras para sa sarili. Walang yakap o haplos ng pamilya. Oo, mahirap, pero para sa akin, mas mahirap ang manatiling mahirap. 7 taon na akong isang katulong dito sa Saudi Arabia. Halos buong sahod ko ay diretso sa Pilipinas para sa mga pamangkin at kapatid kong nag-aaral. Sa maliit na negosyo na sinusubukang paikutin. Sa pagbabayad ng mga utang at higit sa lahat, sa gamutan ang aking ama na may karamdaman. Madalas, kaunti na lang ang natitira sa akin. Minsan, wala na talaga. Ito ang buhay ko. Hindi madali, pero para sa pamilya, handa akong titiisin ang lahat. Dahil balang araw, alam kong babalik din ako sa kanila. Hindi na bilang taong laging wala, kundi bilang anak at kapatid na nagtagumpay sa kabila ng lahat. Sige lang kayo sa kanilyo. Nanganga mo na yung bahay. Palagi na tayo na ni kanilyo at hindi nag-iinis ang bahay. Mario! Hoy! Umiinom na naman kayo? Ikaw! May taning na ngayong buhay mo, umiinom ka pa? Ikaw! Ang itim na ng mata mo, umiinom ka pa? Ikaw! Tingnan mo, tulala na naman! Kakasampo mo yan! Hello anak, ano ba kasi? Ano pa yun, Nay? Baka naman pwede magpapadala ng pera. Ano? Kakapadala ko lang ng 20k nung isang araw ha. Ano ka ba? Maraming gastusin dito. Tsaka, pangkapital na rin sa negosyo natin. Ganun pala. Magandang idea ang pagnenegosyo. Sige, magpapadala ako. Why are you staring at me? Gusto ko lang na makipagkaibigan. No, you're difficult. Difficult. Adi mahirap. Duh. Hindi, no? Yung tito ko nga manager ng isang malaking kumpanya sa Canada. Duh. Di ba mahirap yun sila? Oo nga. Canada. Sa wakas, makakauwi na rin ako. 7 taon na sakripisyo. Sa wakas, ay pagkakataon ng mayakap silang muli. Namimiss ko ang pamilya ko. Ang tawanan, ang hapunan, at ang presensya nila. Gusto ko nang makita kung may bunga ba ang lahat ng paghihirap ko. Kumusta na kaya ang negosyo? May trabaho na kaya ang kapatid kong pinagtapos ko? At si tatay, malusog pa kaya siya? Ang dami kong tanong. Ngayon, pauwi na ako. Bitbit ang pagod, ang lungkot, pero higit sa lahat, ang pag-asa. Pag-asang sa wakas, magiging buo at ulit na kami. Uy, nag-away ka na pala. Kumusta ka na? Okay lang po. Marahil ay masaya ako ngayon dahil makikita ko ang bunga ng aking paghihirap. Kamusta na po yung negosyo? Negosyo. Sige. Uuna muna ako. Parang masaya ang bahay na. Nakauwi na! Ano bang nangyayari dito?
nakauwi ka na. Umuwi ka na pala, kapatid. Pasensya na. Ano ito? Nak, magpapaliwanag ako. Sinubukan ko naman eh, pero wala talaga. Kuya. Nay, sabihin mo sa akin ang totoo. Ano ba talaga ang nangyayari? Ano ba yun? Para lang akong tanga! Lahat na paghihirap mo noong 7 taon ay baliwala na. Nak, wala na talaga tayong negosyo. Kuya, matagal na akong hindi nakapag-aaral. Si Betty rin na yung pamangkin. Hindi nakapag-aral. Ikaw, Marion, bakit mapula ang mata mo? Adik ka ba? Ito? Wala. Wala! Lahat ng pagsasakripisyo ko, lahat ng 7 taong pagtitiis, paghihirap, pag-iisa, wala lahat! Hindi ba ako sapat? Ano ba yun? Alam niyo ba, ilang beses ako muntik mamatay sa trabaho. Napakalunod ako sa gutom, pagod, pagtitiis, mag-isa. Habang ako ay naghihirap, kayo, ano ba ang ginagawa niyo? Gabi-gabi akong umiiyak. Pero pinilit ko pa rin ang sarili kong maging matatag para sa inyo. Pero kayo ang unang sumira sa lahat. Sana hindi na lang ako umuwi. Sana doon na lang ako nawala. Tao po, delivery po. Ano po yan? Medical documents po ni Sir Tristan. Ah, sige po, thank you. Tito? May cancer si Tito. Anak! Anak! Pasensya na! Anak! Nakatulala sa silid, sumisikip ang dibdib, sumisigaw ngunit walang tinig na naririnig. Matang nakatanim patungo sa akin, hindi makailing, bigat ay di maamin. Susuko na sana, hiling ko ay pag-asa, ginhawa'y matatamasa na, ako lang ang baraha. Ang mga titig nila tila ba'y sa'kin umaasa, wala na akong magagawa. Kaya sige, ako na lang ang bahala. Titig nila tila ba'y sa'kin umaasa, wala na akong magagawa. Kaya sige, ako na lang ang bahala. Anak! Anak! To! Anak! Gumising ko! Anak!
Kung nababasa niyo man ang liham na ito, sana alam niyo kung gaano niyo ako winasap sa paraan na hindi na ako muling babalik. Sinulat ko ang liham na ito para magpasalamat kasi ginawa niyo akong matatag at isang bayani hindi na kailangan kumustahin. Mahal na mahal ko kayo. Sa panahong napapagod ako, ayo ang iniisip ko. Tuwing ubos na ubos ako, boses niyo ang nagliligtas sa akin. Pero bakit? Bakit hindi niyo magawang kamustahin ako? Yung isang beses ay hindi ko narinig ang isang kamusta ka galing sa inyo. Habang pilit kong binubuo ang pamilya ko, hindi ko na malayang ako na pala ang unti-unti niyong ginawasak. Sana hindi ako nagkulang bilang isang anak at tito. Pasensya na po at itinago ko ang aking sakit. Pinili ko na lang pong umuwi para ilaan sa inyo ang natitira kong oras dito sa mundo. 2 taon na akong may cancer. Sabi ng doktor, kailangan ko ng 500k para maipagamot ko ang aking sarili. Kapag hindi ako nagpagamot, 2 taon at 1 buwan na lang ang oras ko dito sa mundo. Subalit, nagdesisyon akong itago at ipunin na lang ang pera para sa inyo. Para sa magandang kinabukasan niyo. Nay, nakaipon na po ako ng 500k sa aking bangko. Para iyon sa paglipat niyo ng bahay. Bahay na maganda at maaliwalas. Nais ko rin sanang maglaan ng pera para sa aking sarili. Pasensya na po kung kailangan kong umalis agad. Tinapos ko lang ang misyon ko sa pamilya natin. Ang maging isang bayani sa inyo. Hindi kailanman pinangarap ko maging isang bayani. Pero nagpakabayani ako dahil tunay akong nagmamahal para sa inyo. Ngayon, alam ko kaya niyo tumayo sa sarili niyo pa. Kaya niyo na. Kasi kailangan ako. Ilaan niyo po ang naipon kong 50k para sa aking paglilibing. Inay, inipon ko yan para wala na kayong aabalahin. Sabi nila, breadwinner daw ako. Eh bakit pakiramdam ko para akong isang talunan?